Ayaw kong magpakasal. Kung hindi ka magpapakasal, anong klaseng libro ba ang binabasa mo? Na nagtuturo sa iyo na sumuway sa iyong mga magulang ng ganito. Bakit niyo ba ako pinipilit na magpakasal kay Yukay? Hanggal, ang iyong buhay at katawan ay utang mo sa iyong mga magulang. Ang pagpapakasal ng mga anak ay dapat magulang ang nagpapasya. Wala kang magagawa kung gusto mong magpakasal o hindi. Ito ang tradisyon mula pa noong unang panahon. Ito ang nararapat at tama, pero hindi ko siya mahal. Ang mahal ko ay si Wenqing. Kalokohan at napakababaw mo. Anong silbi ng pag-ibig na yan? Alam mo ba kung bakit ang pamilya Ma ang pinili namin? Kapag nagpakasal ka sa kanila, may pera silang pang-aral sa iyo sa kolehiyo. Iyang si Wenqing, wala ni isang kasing sa buhay. May pera ba siya para pag-aralin ka sa kolehiyo? Ilang taon kang nagpakasakit sa pag-aaral. At nag-apply pa para sa pagsusulit sa kolehiyo. Hindi ba't gusto mong mag-aral ng programming? Kung gusto mong mag-aral, huwag ka nang magreklamo. Ipakakasal ka namin sa pamilya Ma. Bago ang kasal, hindi ka maaaring lumabas ng silid na ito. Alam kong masama ang loob mo. Iniisip mo pa rin ang Wenqing na yan. Pero ngayon, ikakasal ka na. Ni hindi man lang siya nagpakita. Ang pag-ibig ng lalaki ang pinaka hindi mapagkakatiwalaan. Lalo na ang pag-ibig ng isang mahirap. Darating ang araw, maiintindihan mo rin ang paghihirap namin ng tatay mo para sa iyo. Ngumiti ka naman, araw ng kasal mo ngayon. Zialon. Wenqing. Alam ko, darating ka. Zialon. Wenqing. Zialon, narito ako para itakas ka. Ah. Huwag kayong tumakas. Wenqing, patawad. Pinilit ako ng mga magulang ko na magpakasal sa pamilya Ma. Dahil lang handa silang pag-aralin ako. Wala akong magawa. Huwag ka nang magpaliwanag. Zialon, naiintindihan ko. Dahil ginagamit ni na tito at tita ang pangarap mo. Para takutin ka. Patutunayan ko sa kanila. Hindi natin kailangan ng pamilya Ma. Kaya rin kitang pag-aralin sa kolehiyo. Zialon. Zialon. Pakakasal ka ba sa akin? Ako mismo ang gumawa nito. Simbolo ito ng ating walang hanggang pagkakaisa. Wenqing, dito na tayo magsumpaan at magpakasal. Ang langit ang ating ama, ang lupa ang ating ina, saksi ang buong mundo sa atin. Magiging mag-asawa na tayo. Sige. Ako, si Wenqing, ay tinatanggap si Zialon bilang aking asawa. Ako, si Zialon, ay tinatanggap si Wenqing bilang aking asawa. Ang simbolo ng pagkakaisang ito, ang magsisilbing saksi ng ating pag-ibig. Ano man ang mangyari, mayaman man o mahirap, sa sakit man o sa kalusugan, mananatili tayong magkasama. Hinding-hindi kita iiwan. Kapag sinira ko ang sumpang ito, tamaing man ako ng kidlat, at sampin man habang buhay. Ikaw ba yung magbebenta ng baka? Opo. Sandali lang, kukunin ko ang pera. Sige po. Boss, hindi ba't napag-usapan natin na 8,000? Bakit 6,000 lang? Matanda na ang baka mo, hindi maganda ang kalidad. Pati trabaho mo, palpak, 6,000, sagad na yan. Boss, maawa naman po kayo. Dagdagan nyo naman po. Hinihintay ng asawa ko ang perang ito para sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Pinag-aaral mo ang asawa mo sa syudad. Sa tingin ko, nasisiraan ka na ng bait. Wala pang 3 buwan. Sasama na ang babae mo sa lalaki sa syudad. Hindi totoo yan, para makasal sa akin si Zialon. Tinalikuran niya ang sarili niyang pamilya. Hinding-hindi ko siya bibiguin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Dagdagan nyo pa po.
Hindi ako bibitaw hanggat hindi nyo binibigay. Walang hiya ka. May gana ka pang bantaan ako. Mga tauhan, bugbugin nyo yan. Heto ang pambayad sa ospital. Kunin mo ang pera at lumayas ka. Kasama ang panggastos, kulang pa ng 1,500. Paano na ito? Nay. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Naisip ko lang na papasok na si Zialon sa eskwelahan. Kaya gusto ko siyang ipaghanda ng mga itlog. Kaso, aksidente akong nadapa. Nako, magpahinga na po kayo. Ako na ang bahala. Zialon, dito sa bahay natin, wala tayong masyadong mamahaling gamit. Dalhin mo ang mga itlog na ito sa eskwelahan para kainin. Pampalakas ng katawan. Salamat po, Nay. Zialon. Ito ang inipon kong pambili ng kabaong para sa nanay mo. 2,000 ito, kunin mo na. Tay, huwag po, hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo na, manugang kita. Gamitin mo ang perang ito para sa pag-aaral mo. Karapatan mo yan. Ito ang napagbentahan ng baka. 6,500 para sa matrikula mo. Alam kong hindi naging madali ang kitay ng perang ito. Napakabuti ninyo sa akin. Ako, si Zialon, ay sumusumpa. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral, babawi ako sa pamilya Shu. Zialon, hindi mo na kailangang gawin yan. Asawa kita at bahagi ka ng pamilya Shu. Responsibilidad namin na gawin ito. Bilisan na natin. Mag-asawa tayo. Huwag ka nang mahiya. Sumakay ka na. Zialon, mag-aral kang mabuti. Huwag mo nang intindihin ang problema sa pera. Wenqing, hintayin mo ang pagbabalik ko. Hintayin mo ako. Para kay Zialon, kailangan kong magsikap pa lalo para kumita ng pera. Wenqing, buong araw ka nang nagbubuhat. Hindi ka pa ba magpapahinga? Mauna na kayo. Magbubuhat pa ako ng kaunti. Kapag nakapagbuhat ako ng isa pang sako, kikita pa ako ng piso. Napakasipag mo para sa asawa mo. Siguradong pagpapalain ka ng lubos sa hinaharap. Sige, aalis na ako. Umuwi ka na rin ng maaga. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ale, pabili po ng isang tinapay. Ubos na ang mga steamed buns, mga estudyante. Tingnan nyo na lang ang iba. Wala na. Magkano po itong toge? 4 na yuan. Sa 4 na yuan, makakabili na ako ng 4 na steamed buns. Ano bang ginagawa ng nasa unahan? Kung hindi ka bibili ng pagkain, pwede bang tumabi ka na? Huwag mong sayangin ang oras namin. Bigyan mo siya ng isang order ng toge, at isang order ng braised beef. Ay swipe mo sa card ko. Yukay. Zialon, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Zialon. Alam mo ba, nitong mga nakaraang araw, baliw na baliw ang mga magulang mo sa paghahanap sa iyo. Ano naman ngayon? Hinahanap lang nila ako para pilitin na magpakasal sa iyo. Zialon, siguradong mahirap ang buhay mo kasama si Wenqing, di ba? Bakit hindi mo na lang isaalang-alang na sumama sa akin? Kaya kung ibigay sa iyo ang mas magandang buhay, hindi ko iiwan si Wenqing. Sumuko ka na. Zialon, ni hindi ka na nga makabili ng pagkain. Bakit nagmamatigas ka pa rin? Saan ba ako nagkulang kumpara sa lalaking iyon na walang pera? Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, at pinakagwapong lalaki, sa paningin ko, hindi mo pa rin mapapantayan si Wenqing. Li Zialon, ano bang maganda sa Wenqing na iyon? Balang araw, maiintindihan mo rin, na ako ang nararapat para sa iyo. Teacher Lee, pinatawag niyo po ako. Zialon, kamakailan lang, may isang joint event ang mga universidad sa buong bansa, ang International Sea Language Code Competition. Ang unang pwesto ay makakakuha ng 100,000 yuan na premyo. 100,000, sasali po ako. Kaya lang, medyo mataas ang registration fee. Kailangan ng 3,000. 3,000.
Hirap na si Wenqing. Hindi ko na siya pwedeng. Teacher, hindi na lang po ako sasali. Zialon, napakalaki ng halaga ng kompetisyong ito. Hindi lang may 100,000 na premyo. May pagkakataon ka ring makapasok sa Huawei Group. Maraming tao ang nag-aagawan para makapasok doon. Bibigyan pa kita ng 3 araw. Sana pag-isipan mo itong mabuti. Wenqing, pagdating ko sa trabaho kaninang umaga, nakita kitang nakahandusay sa sahig. Bakit hindi ka kaya magpatingin sa ospital? Huwag na nating sayangin ang pera. Kakain lang ako ng kaunti, magiging maayos din ako. Hi! Kung ganyan ka magtrabaho araw at gabi, paano kakayanin ng katawan mo? Ayos lang po ako. Kuya, bumalik na po kayo sa trabaho. Uupo lang ako sandali at babalik na rin sa trabaho. Hello, Wenqing, kumain ka na ba ng almusal? Kumain na. Kumain ako ng meat buns kasama ng mga katrabaho ko. Nakakain nga ako ng 3 eh. Mabuti naman, alagaan mo ang sarili mo. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Ang aga mo namang tumawag. May problema ba? Wala naman, namiss lang kita. Ang panggastos mo para sa susunod na buwan, naipon ko na. Pupunta ako sa paaralan para bisitahin ka sa Makalawa. Zialon, yung tungkol sa International Sea Language Code Competition. Bakit hindi ka sasali? Ano bang pakialam mo? Umalis ka nga sa daan, babalik na ako sa dorm. Dahil ba yan kay Wenqing? Ayaw ba niyang bayaran ang registration fee mo? Alam ko na pabigat lang siya sa buhay mo balang araw. Ako na ang magbabayad ng registration fee. Hindi ko kailangan. Zialon, ang kompetisyong ito ay isang pagkakataong minsan lang darating sa buhay. Kapag nakuha mo ang unang pwesto at napanalunan ng 100,000 premyo, hindi mo na kailangang umasa. Kay Wenqing pa, bitawan mo ako. Huwag mo siyang hawakan. Yukay, asawa ko si Zialon. Ano bang balak mo? Asawa mo siya. Responsable ka bang asawa? Alam mo ba, si Zialon, tinalikuran niya ang isang napakahalagang kompetisyon dahil sa iyo. Dahil lang sa mahirap ka, wala kang silbi. Kahit 3,000 registration fee, hindi mo maibigay. Sinong nagsabing hindi ko kaya? 3,000 lang diba? Kahit magkanda kuba pa ako sa trabaho, papasalihin ko si Zialon sa kompetisyon. Wenqing. Sige, bukas na ang huling araw ng bayad. Titingnan ko lang kung saan ka kukuha ng 3,000 sa loob ng isang araw. HMP. Wenqing. Narinig ko ang lahat. Zialon, dapat sinabi mo sa akin. Masyado ka nang nahihirapan. Ayaw ko kasing. Mag-asawa tayo. Dapat tayong magtulungan sa hirap at ginhawa. Zialon, mag-focus ka lang sa paghahanda sa kompetisyon. Ako na ang bahala sa pambayad. Walang pera, walang pera. Akala mo ba charity institution itong lugar ko? Boss, nakikiusap po ako. Kahit 3,000 advance lang po sa sahod ko. Pagkatapos nito, magpapaalipin po ako para makabawi sa inyo. Magpapaalipin. Sige, ganito na lang. Basta't gumapang ka rito sa ilalim. Ibibigay ko ang advance mo. Ngayon, pwede na bang makuha ang 3,000? Bakit 100 lang to? Oo, 100 bawat gapang. Kailangan mong gawin yan ng 30 beses. Huwag ka namang sumobra. Ako pa ang sobra. Ikaw tong nagmamakaawa sa akin. Kung ayaw mo ng pera, lumayas ka na at bumalik sa trabaho. Huwag kang lumuhod sa kanya, Wenqing. Ginagawa mo ang lahat para sa asawa mo. Hindi mo kailangang magpapirito. May 500 ako rito. Kunin mo muna to. Pwede kitang pahiramin ng 300. May 200 ako, papahiramin kita ng 400. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Kapag nakabalik na ang asawa ko, tiyak na pupuntahan ko kayo para magpasalamat. Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihan ninyo. 10 minuto na lang bago matapos ang registration. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi na darating si Zialon. Naniniwala ako kay Wenqing. May 5 minuto pa. Zialon, kung susuko ka lang sa akin, ako na ang magbabayad ng registration fee na ito. Hindi na kailangan, may 3rd minuto pa. Huling minuto na. Kahit magmadali pa si Zialon ngayon, huli na ang lahat.
Teka lang. Ang asawang taga-bukid na iyon ay napakabadoy. Ang suot niya ay damit pang construction, di ba? Tingnan mo pa lang, ang baho na. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. Ang asawa ko, para sa akin, ay ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Zialon, galingan mo sa kompetisyon. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Ang unang pwesto sa International Sea Language Code Competition na ito ay si Li Zialon. Batiin natin siya. MS. Lee, sa iyong murang edad, mayroon ka ng napakahusay na kakayahan sa programming. Walang limitasyon ang iyong kinabukasan. Salamat po, Chairman Lei. Marami pa po akong dapat matutunan. Haha, napakumbaba mo naman. Hindi ko alam kung si MS. Lee ay interesado na maging Chief Technology Officer sa Huawei. Chief Technology Officer pa talaga. Ang posisyong ito, kahit paghirapan ng iba sa buong buhay nila, hindi pa rin tiyak na makukuha nila. Ang galing. Salamat po sa inyong pagpapahalaga, Chairman. Siyempre po, gusto ko. Ha, mabuti. Pagkatapos ng 3 araw, dadalhin ko ang alok na trabaho sa paaralan para hanapin ka. Pa, ano po ang tinitingnan ninyo? Ang iyong ama ay nakahanap ng isang napakagaling na talento para sa Huawei. Tingnan mo nga iyang suot mo. Ano bang alam mo? Ito ang tinatawag na fashion. Ngayon ay mayroon na akong 100,000 yuan. At nakuha ko pa ang offer bilang Chief Technology Officer ng Huawei. Hindi na kailangang maghirap pa ni Wenqing. Pag-uwi ko, ipapaalam ko agad ang magandang balitang ito sa kanya. Mag-ingat ka. Zialon, sa wakas ay gising ka na. Mabuti naman. Alam mo bang sobrang nag-alala ako sa iyo? Sino ka? Hindi mo na ako kilala. Ako si Mayukay. Mayukay, sino naman ako? Zialon, ikaw, wala ka na bang maalala? Nawalan siya ng memorya. Mukhang tinutulungan ako ng langit. Li Zialon. Sa huli, sa akin ka pa rin babagsak. Ang pangalan mo ay Li Zialon. Ikaw ang aking kasintahan. Malapit na tayong ma-engage. Pagkalipas ng 3 araw, talaga bang wala kang maalala? Ako, wala talaga akong maalala. Bakit nagkaganoon? Tingnan mo kung paano siya umiyak ng ganyan kalungkot, at palagi siyang nagbabantay sa akin. Marahil ay siya nga ang aking kasintahan. Salamat sa pag-aalaga mo, HMPH. Ano ito? Isa itong maliit na regalo ko para sa iyo. Wala itong espesyal na kahulugan. Sige na nga. Sasabihin ko na, may nararamdaman akong kakaibang pamilyaridad dito. Galing pala ito sa iyo. Maraming salamat sa pagsisikap mo, Yukay. Walang anuman, Zialon. Basta ayos ka lang. Kukuha lang ako ng tubig para sa iyo. Ihanda ang sasakyan at ang papeles para sa diborsyo. Pupuntahan ko si Wenqing. Wenqing. May naghahanap sa iyo. Sino yan? Yukay, anong ginagawa mo rito? Si Zialon. Inutusan niya akong iabot sa iyo ang papeles ng diborsyo. Pakipirmahan na lang din ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paanong makikipagdiborsyo sa akin si Zialon? Sumama sa akin si Zialon sa International Sea Language Code Competition. Nakita niya ang karangyan ng malaking syudad. Gusto niyang maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ayaw na niyang makasama ang isang tulad mo. May problema ba roon? Imposible, hindi ako naniniwala sa iyo. Hahanapin ko si Zialon para maliwanagan ako. Gumising ka nga sa katotohanan. Matagal na kasing gustong makipaghiwalay sa iyo ni Zialon. Ang kompetisyon na ito ang nagpamulat sa kanya. Dapat pumili ang isang babae ng mayaman at makapangyarihang lalaki, hindi isang basurang nagbubuhat ng bloke sa construction site.
Para sa akin, si Zialon ay handang talikuran ang kanyang pamilya. Hindi niya ako basta-basta iiwan. Ang kapal din ng mukha mong sabihin iyan. Napakaraming isinakripisyo ni Zialon para sa iyo. Ikaw. Anong klaseng buhay ang ibinigay mo sa kanya? Pinakamurang tinapay lang ang kinakain niya sa eskwelahan. Nagtitipid siya sa lahat ng bagay. 3,000 piso lang, hirap na siya. Matatawag mo ba ang sarili mong isang mabuting asawa? Wala kang pera. Wala ka ring kapangyarihan. Bakit mo iniisip na ang pagpupumilit, gamit ang nakakatawa ninyong pagmamahalan, ay sapat na para isalba ang inyong kasal? Totoong hindi ko siya mabigyan ng mas magandang buhay. Pero ang totoo niyan, buong puso ko siyang minamahal. Ang pagiging walang kwenta ay walang kwenta. Huwag ka nang magdahilan. Sa galing ni Zialon, malayo ang mararating niya. Kailangan niya ng taong makakatulong sa kanyang pag-unlad. Isang lalaking kayang sumuporta sa kanya. Akong si Yukay ang nararapat para sa kanya. At ikaw ay isa lamang. Ambisyosong palaka. Sa madaling panahon, pakakasalan ko si Zialon. Mas mabuting alamin mo ang lugar mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita kay Zialon habang buhay. Hindi ako naniniwala. Hindi ako iiwan ni Zialon. Hindi niya gagawin iyon. Hindi ako iiwan ni Zialon. Si Wenqing, para sa kanyang asawa, nagpakamatay sa pagtatrabaho para kumita. Kung iisipin ngayon, hindi talaga sulit ang pagsisikap niya. Hindi ba ninyo narinig ang kasabihan? Kapag nakaahon na, iniiwan ang nakasama sa hirap. Nakahanap ng mayaman ang asawa niya. Kaya natural lang na iwanan niya si Wenqing. Kahit anong mangyari, hahanapin ko si Zialon para malaman ang totoo. Salamat sa inyong kabutihang loob, mga kapatid. Ngayon ay bayad na ang utang. Hinihiling ko ang tagumpay para sa inyong lahat. Hi. Wenqing, talagang aalis ka na ba? Opo, aalis na ako para hanapin si Zialon. Hindi ako naniniwalang ganoon siyang klaseng tao. Kahit na gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Gusto kong marinig mismo mula sa kanyang mga labi. Hi, anong laking trahedya? Zialon. Dinala ko na rito sa syudad, ang iyong mga magulang. Kapag nakalabas ka na ng ospital, pupuntahan natin sila, para na rin pag-usapan ang ating kasal. Ano sa tingin mo? Susundin ko ang gusto mo. MS. Lee, pagkarinig ko na naaksidente ka, nagmadali agad akong pumunta rito. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Sino po sila? Siya ang chairman ng Huawei, si Chairman Lei. Noong International Sea Language Code Competition, siya mismo ang nag-abot ng parangal sa iyo. Magandang araw po, sir. Ano po ang nangyari rito? Paumanhin po, Chairman. Matapos maaksidente si Zialon, hindi na niya maalala ang mga nakaraan. Paanong nangyari ito? Paano na ang kaalaman sa programming ni MS? Lee, sa posisyon ni Zialon sa Huawei, makakatulong siya sa mabilis kong pag-angat. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Nang magising si Zialon, sinubukan ko ang kanyang kaalaman sa propesyon. Wala siyang nakalimutan kahit kaunti. Mabuti naman kung ganoon. Nandito ako ngayon para ibigay ang alok na trabaho. Dahil nananatili ang kakayahan ni MS. Lee, ang alok na ito ay may bisa pa rin. Sa ngalan ni Zialon, nagpapasalamat ako sa inyong pagtitiwala, Chairman. Salamat po, sir. Parang nakita dati, kasama ka ni MS. Lee sa kompetisyon. Tama ba? At ngayon ay inaalagaan mo siya rito. Kaya kayo ba ay magkasintahan? Sa totoo lang po, pinag-uusapan na namin kanina ang aming kasal. Aba, napakagandang balita, MS. Lee, nakahanap ka ng isang mabuting mapapangasawa. Ang anak ko ay kaedad mo lang din. Ngunit wala pang balak magpakasal. Talagang nagbibigay siya ng sakit sa ulo. Nagbibiro po kayo, Chairman Lei. Imposible namang walang magkagusto sa inyong anak. Sa oras ng aming kasal, inaanyayahan po namin kayo. Haha, masyado akong abala kamakailan. Baka hindi ako makadalo sa inyong kasal. Pero sa araw ng inyong pag-iisang dibdib, tiyak na magpapadala ako ng regalo para sa inyo. May pupuntahan pa akong pulong kaya mauuna na ako. Hey. Zialon, magpahinga ka ng mabuti. Lalabas lang ako sandali.
Tito, tita, oo, wala na siyang maalala. Huwag kayong mag-alala, basta't makipagtulungan lang kayo. Bibigyan ko kayo ng pera at bahay. Magandang araw. Hinahanap ko sana si Zialon, nandyan ba siya? Ilang araw na siyang hindi umuuwi sa dormitoryo. Hinahanap din namin siya. Zialon, buksan mo ang pinto. Huwag ka nang pumatok, walang tao sa bahay nila.